for only 411. Ping pong, and then may dart. Ayan. Parang ang hina ko na kumain. Charot lang. Picnic Grove, meron pa dating Palace in the Sky. Pero this time, mag-vlog natin para ako na mismo natin sabi sa inyo, mura lang siya. Guys, McDonald's, katabing-katabi lang natin McDonald's, pwede tayong order, pwede tayong magkape. Pero overall, kung okay yung wifi, ay panalo sana. Hello guys, it's me again, Mark Paragas, and welcome back to another travel series. Actually guys, alam niyo ba, kakatapos lang natin mag-Baguio, mag-LU, and now we are going to another field trip spot. For today's video guys, we are going to Tagaytay. And medyo hindi nakikisama yung panahon guys. Parang this week ata merong bagyo, pero wala makakapigil sa atin guys. Rain or shine, itutuloy natin ang ating trip from Baguio, LU hanggang Tagaytay. So parang nangyari from north to south, no? And this time, since napadaan naman na tayo dito sa Quezon City, hindi tayo nag-iisa. Nandito sila, Sean at saka yung daddy niya. Hello. Ayan, para naman makabawi rin ako kay Sean. Kasi after this entire series natin, babalik tayo ng Boracay. So mawawala na naman tayo at ito na yung pambawi natin. Tapos ang gagawin natin guys, syempre may pag-i-stay tayo sa Tagaytay, and since part pa rin to ng parang Healing My Inner Child edition ng entire series natin, so pupuntahan natin yung mga common tourist attraction or tourist spots na possible puntahan kapag may field trip kayo. I'm not sure kasi kung meron pa ngayong ganun, or baka dito lang sa mga mall yung mga field trip ng mga anak ninyo. Pero ako kasi nung kabataan ko, syempre kasama ni Tagaytay, Picnic Grove, meron pa dating Palace in the Sky, wala pang Sky Ranch before. So alamin natin kung ano yung mga pwedeng puntahan, at syempre kasama na rin yung mga pagkain-kain. Okay? So that's it guys, babiyahe lang kami, and as per Waze, ang travel time namin will be 1 hour and 42 minutes. Doon tayo muna sa Picnic Grove, tapos pakita ko sa inyo kung anong itsura ng Picnic Grove. Malay nyo naman kasi matagal na kayo hindi nakakabalik, lalo yung mga kapamilya natin or mga ka-MP natin OFW dyan na hindi pa nakakapagbakasyon. And isa ang Tagaytay guys sa pinupuntahan ng maraming turista at maraming mga OFW kasi nga minsan malamig. Tapos for the view, for the food, bulalo. Oh, bulalo. You want bulalo, baby? Yes. Okay, so that's it. Biyahe lang, and then see you later. Say you need your space, then pull me close. I read your silence, louder than most. One day you're warm, the next day you're cold. Got me second guessing what I already know. I give you love, but you ration yours. You open up just to close the door, just to close the door. I stay up late, trying to read your mind. I can't read your mind, but your love got rules that change all the time. Change all the time. Why are you? Hello guys, so finally nandito na tayo sa Tagaytay City. After Baguio City, La Union, then now Tagaytay, and medyo umaambon guys. So instead na maggala kami sa Picnic Grove, naisip na lang namin guys na kumain muna tayo sa isa sa mga kilalang restaurant dito sa Tagaytay, yung RSM. Nakakain na kami doon before nung kasama namin sila Kat, si Guido, at saka si Jay, pero hindi ako nakapag-vlog kasi that time. At saka papakita ko sa inyo yung lugar syempre, tapos yung mga price range ng mga food, kaya kita-kits tayo doon. Nandito kami sa Rotonda at nalagpasan na rin namin yung hotel na pag-i-stayan natin for the entire stay natin dito sa Tagaytay. Syempre magkakaroon din tayo ng hotel tour, room tour, para naman pag nandito kayo sa Tagaytay any season, at least alam nyo kung saan kayo pwedeng magstay sa murang halaga. Abangan nyo yan, okay? So see ya later. A few inches later. Alright guys, so ito na, finally. Hindi na kami nag-decide muna mag-RSM guys kasi medyo busog pa. Ewan ko ba, parang nagsimula ako guys na mag-diet. Parang ang hina ko na kumain. Charot lang. So nandito tayo sa may Tom and Tom's Coffee. The last time na pumunta kami dito, siguro after pandemic, wala pa to guys. As in bagong bago lang to. Tapos ito, pakita ko sa inyo ha.
So ayan, naisipan namin mag-coffee na lang muna. Tapos meron ditong Carlos Pizza, may Ramen Nagi, may Deer Claws Steakhouse and Restaurant. So ayun guys, since may Ramen Nagi dito, biglang nag-crave si Sean ng ramen. Let's go! Alright guys, so order kami ng fried chicken with cabbage. Syempre no rice. Tapos si Sean in-orderan namin ng ramen. Gusto niya daw ng ramen. Tapos guys, ang ganda ng view dito. Yung dito lang kayo nakaupo. Tapos tignan nyo oh. Say babe. Hi. Hi. Ang ganda. Lalo na siguro kung ano, maganda yung panahon. In fairness naman, tumigil na yung ambon, pero makulimlim pa rin. Ha. Sean is here. You want chicken? This is fried chicken. This is cabbage. We're gonna try this also. This is fried chicken. Yeah. You want? So siguro mamayang hapon na lang kami mag-RSM para sa Bulalo. And currently it's 1:07 na. Para after namin dito, pwede na tayo mag-check-in. At maganda yung location ng accommodation natin guys. Siguro pang 3 times na namin nakapag-stay doon. Hindi ko lang nabavlog. Pero this time, mabavlog natin para ako na mismo nagsasabi sa inyo, mura lang siya. Tapos may magandang view. View ng Taal. So bali, hindi pa tayo nakaka-get over sa ganda ng Baguio guys. Pagdating sa view, now nandito naman tayo sa Tagaytay. And actually guys, diba dapat ang pupuntahan muna natin is Picnic Grove, which is isa sa mga puntahan dito kapag may field trip kayo ng mga kabataan nyo, diba? Kaso umuulan, gagawin ko na lang siya sa ibang vlog guys. Like siguro bukas mag whole day tour tayo dito sa Tagaytay. Marami pa naman tayong araw kaya don't worry. And itong lugar na to is isa sa mga options ninyo kapag naghahanap kayo ng magandang place to stay, place to eat, at saka place to unwind. At meron din silang coffee shop, yung Tom and Tom's. So guys, nandito na yung ating ramen. Medyo marami siya. Good for 2 servings siguro to. Or yung servings niya good for 2 people. Eh, si Sean lang naman talaga. Makikisabaw lang kami. Tapos meron siyang extra noodles. Tiyan Ramen Nagi. Bango. You want to eat na? Yes. I'll remove this ha. Itadakimasu. Ako yung tatakam. First the soup. Try the soup. Yeah, blow it first. Good job. Ako masarap kasi may init pa. Yummy. You can try the noodles. How was it? How was it? Yummy. Alright, let's try it on. The soup. The soup. Try it and then blow it. Yeah, tastes good. I love Ramen option you guys. Ramen Nagi. I thought you said pork. Pork. Yeah, this is pork. Pork. Am I pork? Am I pork? I thought you said pork. But yeah. Food vlogger na rin to eh. Maarte kasi siya guys sa pagkain. Like pag ayaw niya. Hindi siya kumakain ng, alam mo yung mga matatamis sa pagkain. Like yung tocino. Meron yung mga adobo na matatamis. Ayaw niya na ganun. Gusto niya mga normal na luto. Can I have some? Go, let's go. Let's eat. Masarap nga. Ano to eh? Yung butaw. Ito siya. Yummy, It looks like we're in Japan. Japan? Yes. Right? Talino to eh. Yeah. This is one of the food if you go to Japan. That's Their specialty is ramen.
This is what it will look like. Yes, same. Let's try the Chopsticks. chicken. You want the fried chicken? You want to try it? You can also eat them by chopsticks. Mm-hmm. Mm. So guys, okay yung food, okay yung ramen nagi dito. Alam niyo ba, naisip ko bigla, what if kung sobrang lamig dito, di ba? Sa Tagaytay, like mga December, January, tapos ganito yung food ninyo, and then the view, perfect place to. Ramen nagi. Okay? So that's it. Kita-kits ulit tayo later. Saan pa kami pwede pupunta? Bye-bye. Check-in po. Mark Paragas. Mag-upgrade. Mali kasi yung nabook ko. Opo. So, andito tayo guys sa Hotel 6B. Katabi lang ng McDonald's. So, verify ko lang po yung reservation nila, sir. Yung binook po nila is good for 2 nights, sir. Then, yung binook po nila is room only, sir, without breakfast po. Then, kindly fill up na po address, mobile number, signature, and plate number. Saan yung area mo dito ng pinakamalakas na internet? Dito sa, Dito lang. sa area po dito, sir. Sa room mahina eh. Malakas din naman siya, sir. 2 weeks ago nandito lang din kami. Talaga? Oo, mahina. Baka kung time na yun, Sige, marami. check ko lang. So, bali, since you're already paid na po, we were required to deposit 1,000 pesos in cash. Refundable naman siya, sir, upon your check. Then, ang check-up po natin sa 7 po is 12 noon po. Then, kung gusto po nila mag-avail ng breakfast, 7 a.m. to 10 a.m. po. Full hours po namin is 8 a.m. until 8 p.m. lang po. Then, strictly no smoking po inside the rooms. And if ever naman po magka-stain sa linens and towels, sir, 1,000 pesos for non-washable and 350 pesos po per washable. Then, if ever po magpapalinis sila ng room, sir, pa-inform na lang po dito sa front desk, sir. Okay. Tawag ko na lang pag may wifi ha. Okay, sige, sir. So ayun guys, nakapag-check-in na tayo and currently nasa 2:15 na. Let's go! So maganda naman dito guys, may elevator sila, tapos let's talk about our room mamaya. Ayan yung view guys. So ang room natin is 102. So disusi pa sila dito guys. And ayan. So bali, ito agad yung toilet. Simulan muna natin sa toilet guys. Ayan, ganito kalinis. And syempre may hot and cold shower sila, may bidet, may toilet, tapos may sink. Hello! Cabinet. May fridge. Oh! Tapos may mga pagkain dito, for sure may bayad to. Ayan, may mga price. Tapos may coffee na rin. And this is the bed. Dalawang double bed guys. Tapos, ang ina-arte ko guys, kasi gusto ko may view. Ayun, Taal. You say you need your space, then pull me close. I read your silence, louder than most. One day you're warm, the next day you're cold. Got me second guessing what I already know. I give you love, but you ration yours. You open up just to close the door. I stay. Alright guys, so nandito na tayo sa ating room and let me introduce to you the Hotel 6B. Dito lang yan sa Tagaytay. At alam nyo ba, napakaganda ng location niya kasi napakalapit lang sa Rotonda. And then, guys, McDonald's. Katabing-katabi lang natin McDonald's. Pwede tayo umorder, pwede tayo magkape. Dalhin natin dito. At itong room kasi na to guys, hilerang to, buong to, ito yung tinatawag nilang deluxe double room. Which is, may balcony. Pwede kayong kumain dito guys. Pwede kayong mag-take out ng food kahit saan nyo pa gusto. Or kung may mga takeover kayo, takeover? Take away food. Dalhin nyo dito. At meron silang lamesa and chairs para sa inyo. At maganda naman dito guys sa gabi kasi maliwanag. Yun nga lang, mag-off lotion na lang kayo kasi medyo malamok. And then medyo umaambon pa kasi. Check natin. Oh yes, umaambon pa. So bali
magpapahinga muna kami, mag-edit-edit tayo, tapos bahala na kung anong karugtong nito ha. Pero syempre magkakaroon pa rin tayo ng hotel tour. Okay? Siguro simulan natin dito sa floor natin. So bali, kumuha ako guys. Nagrenta tayo ng additional pillow kasi si Sean hindi nakakatulog nang wala masyadong pillow. So bali 50 pesos guys per pillow. So kinuha ko lang yung payong natin guys para pwede tayo mag-explore. So anyway, itong floor ulit natin guys ay sa first floor. So lahat ng rooms dito is may balcony na access. Kaya if ever lalabas kayo, kailangan make sure nyo na nakalock tong mga sliding door ninyo kasi tingnan nyo, lahat yan rooms guys. And meron silang total of 4 floors. Bali, yung the rest of the rooms nasa 3rd and 2nd. Tapos yung pinaka 4th nila is parking lot, which is itong nasa baba. Pakita ko sa inyo. So if ever magpa-park kayo guys, tapos puno na yung sa harap na parking. So bali, dun sa pinaka rotonda, bababa kayo, kakaliwa kayo dito guys. Tapos ito, sa ilalim ng swimming pool yung kanilang parking area sa 4th floor yon. Tapos ang maganda nga dito kasi may elevator na, so okay na okay lang kahit may mga luggage kayo. And then itong swimming pool nila is nasa 3rd floor yung access, may hagdanan dito. Tapos kung gusto nyo rin naman, meron din silang mga rooms guys dito sa baba, meron ding access, pero mas maganda kasi dito sa taas dahil nga walang swimming pool, wala kayong mga yan, ganda. Kahit na maulan guys, kitang kita mo pa rin yung taal ito. And then ito na yung parking ng McDonald's. Familiar to sa inyo for sure. Ayan siya, diba? So ito, meron ditong 3 room sa side natin. Ayan, kung hindi nyo isasarado guys, kitang kita kayo sa loob, kaya make sure na naka-close. Ito naman yung elevator nila. Ayan guys, mura ko lang to nakuha. Like, nasa 2,500 per night. Good for 2. And then, kasama na yung kids. Libre na yung kids. Walang breakfast. May parking, may swimming pool. At ito pa, meron sila guys, sangyup salad sa taas. Doon sa may 4th floor. 4th floor, ground floor pala. Tapos, ano pa ba? Mga rooms sa baba, tapos parking. And then, sige, mamaya libutin natin ha. Papakita ko sa inyo. Ayan. Sige nga, akitin nga natin. Let's go! Ayan, nasa hallway na tayo guys. Ang maganda dito, merong CCTV. Ayan. So, make sure na lang, nakalock yung mga pinto nyo. Tapos may wifi dito. Nandun ko na lang router. Okay. So, let's go up. Kung saan tayo galing. Pakita ko sa inyo. Are we going to the Of course, we'll take the elevator, baby. elevator? Elevator. The stairs is What? go that- Much better? Yeah. Okay. You just take the stairs. No, I don't want. It's The stairs is my enemy. Why are you laughing at me? I'm not. Okay, You're look at the laughing view. Oh, see? Look. Hello. Oh, ayan oh. They have guys, unlimited sanggipsal and chicken wings. Oh, ito siya. Ayan. Naiwanan ko yung payong ko guys sa taas. So medyo umabot pa rin. So saka na natin puntahan itong swimming pool. So ayan, meron silang area dito na pwede kayong maglaro, ping pong, and then may dart. Ayan. Tapos ito yung swimming pool. Again, 3rd floor. So tara, balik na tayo sa ating room. A few moments later. Alright guys, so nandito na ulit tayo sa room natin. So ayan, kwento ko lang ha kung ano yung nangyari kanina doon sa reception. Kasi guys, initially, ang nabook ko is deluxe room. Tapos, parang after 3 hours, doon ko lang na-figure out na, ay wait, dapat ang binook ko pala is double deluxe room. Yung deluxe room kasi na nabook natin initially, wala siyang balcony katulad nung napakita ko sa inyo. Tapos, nung chinek ko yung mga rooms na available dito sa Hotel 6B, mas mataas yung
room rate ng ano natin, ng initial booking. Tapos, ang ginawa ko, tinawagan ko sila tsaka in-email ko sila para i-confirm na kung pwede bang magpalit ng room kasi non-refundable na yun guys. Parang I think kapag nakapag-book kayo, within 2 hours, dun lang kayo pwede mag-change, mag-cancel, and so on. Pero pag nakalagpas na ng 2 hours, pag non-refundable na talaga. Eh, no choice na tayo. So, ang ginawa ko, tinawagan ko sila, in-email ko sila. Tapos, sabi ko, pwede bang palipat kami from deluxe room to double deluxe room para may balcony. Which is ito talaga yung ina-eye ko palagi pag nandito kami nag-i-stay. Biglang meron daw room upgrade na 800 pesos. Nag-email naman sila. So sabi ko, sige, let's go for it. Tapos ayun na nga. Pag-check ko, bakit room upgrade yung tawag nila, sa Agoda, mas mahal pa yung initial na booking ko na walang balcony compared dito. So, dapat parang downgrade siya, diba? So, pumayag na lang ako over the phone nung nakausap ko na sila kasi nga, mas gusto namin may balcony talaga. And then, pagdating ko dito, I found out na 800 per night pala yung room upgrade. So, ibig sabihin, 1,600 kasi nga 2 nights kami dito. So, sabi ko, edi sana pala lumipat na lang kami, nag-ano na lang kami, nag-Hotel Carlito, nag-Quest Hotel, ka-price dyan na. So parang hindi ako nakamura. So initially, ang bayad ko dito ay, so ganito, kwentahin natin. And nabook ko to guys sa Agoda. So siguro lesson learned na lang kapag mag-book kayo, make sure na lang na tama yung binubook ninyong room, plus check yung mga amenities na included dun sa room na binubook nyo, katulad ng balcony. Parang nangyari lang sa atin sa sa Baguio, 'di ba? Initial na hotel natin dapat sa Baguio is Auro Hotel. Tapos biglang buti na lang nag-message sila na fan nga lang, wala silang aircon. Kinancel natin yon within 2 hours pa naman. Tapos nag-book tayo ng panibago yung flight residences, which is fun lang din pala. So no choice tayo. Pero in fairness naman, naging okay yung tulog ko after ilang araw din ng pag-stay ko doon. So, pagdating naman dito, and while waiting naglo-load pa kasi. In fairness naman, mababait naman yung mga staff dito guys. So anyway, going back sa room, nabook ko to ng amounting to 5,667 pesos. For 2 nights na yun Again, walang breakfast. Plus 1,600. So, lumalabas ng total bill natin is 7,267 pesos and 4 cents. So, bali ito yung binayaran natin for 2 nights dito. Kung i-divide natin sa 2, lumalabas na nasa 3,633 pesos and 52 cents per night. And syempre, alam nyo naman, pag nagbubook tayo sa Agoda, ginagamit ko rin yung promo code natin na MP Hotel Agoda for big discount. Tapos dito naman din guys, uso yung mga activities, mga tour. Kung gusto nyo rin, try nyo mag-check sa Agoda ng mga activities, you can use my promo code MP Tour Agoda. Nalugi tayo ng 1,400 dahil sa rin natin, kalokohan din natin. Nabalik kasi ako. So, okay na yun. Sige. Okay naman dito magstay guys. And then, bibigyan kayo ng information about the Wi-Fi password. And pang third time na namin stay dito guys. Last time na nandito kami, hindi pa ako nagpa-vlog. Nireklamo ko na yung Wi-Fi nila. Tapos last time na nandito rin kami nila Jay, mahina pa rin. And hanggang ngayon guys, mahina pa rin. Kaya kung napansin nyo, sinabi ko agad kung kamusta yung Wi-Fi nila. Sabi daw, mabilis din naman. Tapos naghahanap ako ng area na mabilis, kung saan mabilis yung Wi-Fi. Kasi kailangan natin mag-upload at saka mag-edit, di ba? So, dito pala guys, merong 1,000 pesos deposit for the whole duration na ng stay nyo dito. Kaya make sure guys na kapag pupunta kayo or mag-i-stay kayo sa isang hotel, i-check nyo yung mga beddings niyo, i-check nyo yung mga kumot, mga tuwalya, kung may mga stain ba kasi. Syempre, pag nakita nila yan at hindi nyo napansin, wala kayong kawala. Kung may nakita kayong maliit na stain, picturean nyo agad guys or videohan nyo. So, yun lang and ayan, tuwan-tuwa si Sean dito kasi nga may direct access kami sa balcony. So mamaya, baka hindi muna tayo guys kumain ng marami kasi nga nasa diet era na tayo. Diet season ito. Hindi siya totally diet, kundi tiyatanggal ko na lang yung rice. Tapos, lalabas tayo mamayang hapon. Bahala na kung saan tayo pwede pumunta. Ang mahalaga naman, kailangan makakain din to si Sean. Gusto ko sana sa RSM, pero baka bukas na tayo mag-RSM. Bukas na lang din tayo mag-field trip edition. So at least pinakita ko muna sa inyo. And then mamayang gabi, sige, pakita ko rin sa inyo kung ano yung expect nyo sa labas. Tapos baka kumain lang kami sa McDonald's sa tabi. Okay? So yun lang muna guys. Kita-kits later ha. Bye! Ayan, so bali currently nasa 6:36 PM na.
So ang gagawin natin guys, dahil gutom na ang prinsesa, mag-undox na lang kami. Ano na? Ay, ito. Ano pangalan mo kuya? Skara, sir. Skara? Skara, sir. Nice to meet you. Ayan, oh. Sir. Guys, magbabantay dito. Bantay ng mga sasakyan nyo. Tsaka guard dito. Duty ka sa gabi? Yes, sir. Alright. Sige, kuya. Mababait naman guys yung mga staff dito. Kahit ang dami ko na reklamo sa internet kanina, ano pa rin sila? Very calm. Maybe what do you want? Undox? Sinigang? Sinigang. Okay, so favorite kasi dito guys yung may mga sabaw din. And Mama, Mary, God, protect us in our nation. amen. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. So ayan, going back. Bali, dito sa likod ng Fora Mall guys, napakalapit lang namin. Gusto sana namin maglakad, kaso yun nga, baka umulan. Umambon-ambon pa rin siya. Tapos, kakain lang kami sa Undox. May malaking Undox dito guys, sa likod ng Fora Mall. Malapit lang sa Rotonda. Sa likod lang mismo ha, maraming parkingan. And maganda dito sa accommodation namin guys, parang wala masyado pang naka-stay. Baka bukas pa kasi Friday pa lang ngayon. Marami pang parking. If ever naman punuan yung sa taas, sa may ground floor, bali sa... Yung bang dati? Oo, sa 4th floor meron. Marami rin parking. Yun nga na medyo masikip, pero may mag-guide naman sa inyo. Ayun si Kuya, very friendly. More parking this way. Okay, we're here. Oh. Alright guys, so nandito na kami sa Undox. Pakita ko sa inyo. Okay guys, so nandito na tayo sa Undox and isa to sa pinakamalaking Undox dito guys sa Tagaytay. And alam nyo ba na open to guys 24 hours. Yes. At ang maganda dito kasi open siya, like yung mga bintana niya na open. And kaya hindi siya mukhang kulob. Yung simoy ng hangin, ramdam na ramdam pumapasok dito. Tapos sa pinaka-basement, yung pinaka-parking. Tapos sa ground floor or second floor na yun yung kanilang counter. Tapos third floor tayo and then may fourth floor pa sila. Just in case puno dito, binubuksan nila yung fourth floor. Umorder kami ng liempo royal, isang sinigang, isang rice para lang kay Sean. Kasi nga hindi na tayo ano ulit? Hindi na tayo rice. So yun. They have soup guys. Here po. Soup. Tsaka in fairness dito guys kasi since parang may bagyo ba? May bagyo to? Ayun, may bagyo ata. Pero hindi naman dito yung tama. Parang habagat siguro to. Ang lamig. Ang lamig dito. Mas malamig pa dito ngayon kaysa sa Baguio. Totoo. Nakita nyo yung time-lapse natin. Ang ganda. Kahit parang ano lang light shower lang siya kanina. Pero ang ganda. Ang ganda ng view natin. Tapos kanina, sabi nung daddy ni Sean, parang nag-alert sa'yo, no? Tapos may nakita siyang umusok. May, yung pinaka-bulkan, may lumabas na puting usok. And then biglang nag-alert yung phone na may konting activity nga dun sa volcano, no? Pumutok. Pumutok daw talaga. Pero nawala din naman. Anong gagawin? Anong gagawin pag pumutok? Siyempre, mag-evacuate, di ba? So yun guys, habang naghihintay tayo ng pagkain, bigyan ko kayo ng review natin sa Hotel 6B. For the location, 10 out of 10. Kasi paglabas nyo, tabi nyo lang McDonald's. Sa tapat ng McDonald's may 7-Eleven. Tapos ang pinaka-tapat kasi ng hotel natin is the Hotel Carlito. Konting lakad nyo na lang, siguro mga 1 minute to 2 minutes walk, mapupuntahan nyo na yung pinaka-rotonda. And then Fora Mall, tapos sa likod ng Fora Mall, itong Undox.
And then for value for money, siguro nagkatalo lang doon sa pag-upgrade natin ng room kasi contradicting siya sa singil nila. Parang direct kasi yung ginawa nila compared to sa Agoda na mas mura sa Agoda kung kinuha na natin yung room talaga na preferred natin. Since namali tayo ng booking, parang ang siningil tayo for upgrade, sa Agoda parang downgrade sana siya kasi nga mas mura yung room na gusto ko compared to sa initial na book ko. So anyway, okay na yun. So value for money, I'll give it 7 out of 10 kasi problemado kami sa wifi kanina pa. Hindi na lang maayos-ayos. Parang kumokonect siya, siguro mga seconds lang. Tapos mas marami pa yung times na hindi ka makakonect sa internet. Mas malakas pa internet ni McDonald's na sasagap namin. For 1 hour nga lang. Lalagay nyo lang yung number nyo, papadalan kayo ng OTP. Tapos that's good for 1 hour. One phone number, 1 hour a day. Tapos kinabukasan pwede na ulit kayong connect. Kasi kailangan ko mag-upload bukas. Baka feeling ko McDonald's na tayo ko-connect. Tapos for the rooms naman, actually, since maganda yung room naman talaga natin, okay siya. Okay yung toilet. Syempre, meron tayong veranda, meron tayong view. Tapos, alam niyo ba, sa buong floor, kami lang yung nakastay. Okay yung bed kasi dalawang double bed yon. Tabi sila ng daddy niya, tapos ako mag-isa. And then yung aircon naman, okay din yung aircon. Yun nga lang, kailangan nilang gawan ng paraan yung wifi. Kasi hindi ko siya masasuggest sa mga VA, yung mga nag-work from home or mga digital nomad kasi hindi talaga kaya. Tapos again, yung binook natin, wala ring breakfast. Pero kung gusto nyo mag-breakfast, I think parang nasa 200 ata. Plated yun guys, hindi siya buffet. Ang naalala ko ha. So ayun, and then for the cleanliness, okay naman. Tapos yung mga staff naman guys, for the staff pala, mga friendly naman kahit na ang dami ko ng reklamo kanina sa wifi. Mabait pa rin naman, like kalmado sila. And then yung guard, si Kuya Guard. Mamaya, kulitin natin. Tapos ano pa ba? Service naman, actually, pailan-ilan kami nagre-request ng basahan sa toilet, nagre-request kami ng additional pillow, mabilis naman in fairness. So yun nga lang, wifi, which is kailangan kasi talaga natin ng wifi because nag-upload tayo, nag-edit pa tayo. Pero overall, kung okay yung wifi, ay panalo sana. So sige, wait lang kami ng food. Yun nga pala guys, meron kasi akong napakagandang balita. May isang malaking company na nag-reach out sa akin for a collab. So saka ko na sasabihin kung tuloy na. Like, andyan na, may proof na totoo nga sila. Na legit check ko naman at legit nga sila. Yun nga lang, may ipapadala kasi sa akin. So, once na ma-receive ko na yung product na yon, I'm gonna be proud to let you know, syempre. So, syempre hindi tayo magre-rice. Bali, meron tayong pork sinigang guys for 139 pesos only. Tignan nyo, good for 2 yung servings nila. And alam nyo ba na kapag nasa Boracay tayo, gusto natin ng sabaw, yan lang yung puntahan ko, Andox. Tapos meron tayong Kawali Royal. Ito siya, good for 2 to 3 person na to guys, for only 411. Dami niya no? Ito. Dami niya ngayon, Jason. Tapos, plain rice para kay Sean, 20 pesos isa. And then, bottled water, 25 pesos. Pero, meron naman silang water refilling dito. Let's go. How is it? Like it? Told you. Tapos, yung sinigang nila, hindi rin tinipid guys sa gulay at saka sa pork. No rice policy. Panalo talaga yung sinigang ng Andox guys. Maasim talaga siya. Kawali Royal. Ang masarap dito sa kawali nila, medyo matamis-tamis guys. May mga black pepper pa ako nakikita. Sarap. Hindi siya ganun kaalat. Pero as usual, masarap siya sa rice.
So guys, kung gusto niyo makamura, isa ang andok sa mga options ninyo na pwede kainan dito. Pag nandito kayo sa Tagaytay, kunyari tapos na kayo sa Bulalo, tapos na kayo sa Kare-Kare, sa Crispy Pata, ayan, pwede na kayo mag-andoks. At masarap yung sinigang nila kasi malamig. So okay naman dito guys. Again, nakakailang beses na kami pumunta dito, kumakain. Okay naman yung food dito. Kita-kits na lang tayo mamaya ha. Magbalik sa accommodation. Pakita ko sa inyo yung kung ano yung itsura nung main road niya facing the Hotel Carlito at saka McDonald's ha. See you later. 1 hour later. Alright guys, so nandito na ulit tayo sa accommodation natin sa may balcony. And guys, tignan nyo, nagpo-fog. Nakakatuwa. Ayan, mas kita-kita yung fog guys because of the lights. Nasisinagad siya. Ayun, ang saya oh. Lalabas ulit tayo guys and then gusto ko lang bumili ng kape. Magkakape lang kami dito siguro. And lahat to guys ha, sarado yan. I mean, walang naka-occupy. Kami lang yung nag-iisang naka-occupy dito sa floor na to. Kasi no, nakakatawa yung fog. Hindi kita yung view ng mga bahay-bahay sa baba. Pero may mga nakikita ko mga ilaw-ilaw. Tapos in fairness, malamig siya. Ang cute. Parang ano no? Parang pang horror. Ang atake ng fog na to. Saya lang. O sige, labas na tayo guys. Kita-kits tayo sa mismong harap ng hotel ha. Ayan guys, nasa labas na tayo ng hotel natin. Pakita ko sa inyo, ito siya ulit. Ayan. Tagaytay Hotel 6B. Tapos, sabi ko nga sa inyo, napakaganda ng location niya kasi konting lakad na lang dun guys. Siguro 1 to 2 minutes na sa Rotonda na kayo. Katapat nyo ang Hotel Carlito. And then sa tabi lang nito, ayan, may McDonald's dito. Tapos sa tapat lang 7-Eleven. Punta tayo McDonald's, order lang tayo ng kape. Tapos abangan nyo, siguro may vlog tayo guys na pupuntahan pa rin naman natin yung Picnic Grove at saka Palace in the Sky. Kasi yun yung mga ano yung sabi ko nga sa inyo, pero ako yung field trip guys sa school. Ayan. So ito na siya ulit. McDonald's, katabi lang. Tapos yun pala, sabihan ko na lang kayo, may massage spa doon, may Union Bank, doon ako nag-withdraw kaninang umaga. Tapos merong 7-Eleven. You say you need your space, then pull me close. I read your silence, louder than most. One day you're warm, the next day you're cold. Got me second guessing what I already know. I give you. Alright guys, so nag-take out tayo ng kape. Siyempre, Friday night. So magkakape tayo. Check natin kung makakatulog tayo. Though wala namang visa sa atin ng kape. Pampa-earn na lang. Pampa-earn na lang natin ng kape guys. Tapos bumili ako ng burger guys, isa kay Sean. And then nag-take out din ako ng dalawang burger, bibigyan natin doon sa guard para at least meron siyang pagkain mamaya kasi sabi ng guard, duty niya mabait naman kasi at saka syempre babantayan niyo yung sasakyan natin sa harap. So anyway, that's it guys. So again, welcome to Tagaytay and this is one of the venue or place guys kapag magpe-field trip kayo. Though hindi pa natin napupuntahan yung mga lugar na yon, basta at least nandito tayo sa Tagaytay at in fairness, malamig. So anyway, all the way from Quezon City, bumiyahe tayo. Going here at inabot ng mga almost 2 hours. And buti na lang may skyway din. At saka may highway, kaya okay na okay ang biyahe. Tapos ang gagastusin nyo lang naman, syempre, ang gas, kailangan full tank. Tapos kasama na yung mga toll fee. Hindi ko lang alam kung magkano yung toll fee. So that's it guys. Thank you sa pagsama sa amin dito sa Tagaytay. 'Di ba? Baguio, LU, tapos Tagaytay. Ang saya-saya, di ba? So that's it guys, thank you so much sa pagsama sa amin dito sa Tagaytay. Kung nagbabala kayo mag-Tagaytay, tignan nyo, hindi naman masyadong maulan pero okay na okay pa rin. Malamig, in fairness, kahit month of June na. Sabi ko naman sa inyo, isa to sa mga pinakamalapit na puntahan dito, malapit sa Manila. Okay, so that's it. Guys, don't forget to like and share this video. At kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel ko, please subscribe to my channel, Mark Paragas Official, and hit the notification bell para updated kayo sa mga upcoming travel vlogs pa natin, not only here sa Tagaytay at sa mga susunod pa, domestic man or international. You can also follow me sa iba ko pang social media accounts, Facebook, TikTok, and Instagram. And you can also join us for free sa ating MP Natex Official broadcast channel para sa mga updated ganaps, mga seat sale, mga announcement, mga travel plans, kasi malay nyo, magkasabay-sabay tayo. Okay? So guys, as always, enjoy life, live life to the fullest, enjoy every moment because you will never be at this age again. So please do what makes you happy and follow me
as we discover the world one step at a time. See you guys tomorrow. Good night, everyone. Enjoy life. Live life to the fullest. Bye-bye.